Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel na may nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Pentacles. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, kung ano yung makakaya mong ibigay, binibigay mo. At niisip mo na kailan kaya maibibigay din kung ano yung gusto ko, kung ano yung mga ginawa ko. Kailan kaya babalik yon sa akin. Ang mensahe ng card mo, matatag ka na ngayon. Marami kang pagsubok na pinagdaanan sa buhay at isa iyon sa nagpatatag sa'yo. Naging matibay ka doon at alam mo sa sarili mo na hindi ka basta-basta susuko sa kung ano man yung darating sa'yo. Na feel mong burnout ka na, napagod ka na, you feel something here na niloko ka or pinakstab ka. Napagod ka na eh. Gusto mo munang iwanan yung sitwasyon na yon. Gusto mo munang bigyan ng end yung situation na yon. Very emotional ka. Gusto mong ibigay sa'yo yung pagmamahal, yung pag-aalaga. You're keeping it to yourself. Kung ano yung gusto mo. Nalulungkot ka kung minsan, pero alam mong isa lang yung tanging gusto ng puso mo, yung pagmamahal. Meron ditong darating na offer, some of you, andun yung regret mo. Nanghinayang ka dahil may mga bagay na hindi mo nagawa, hindi mo nakuha. May bagong journey na darating sa buhay mo at handa ka na para dito. You feel connected dun sa past situation or past person mo. Andun pa rin yung obsession and addiction, pwedeng sa isang bagay or sa isang tao. Gusto mong baguhin yung mga nangyari sa nakaraan, ikaw lang yung makakagawa nun para sa sarili mo. Kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo, gawin mo. Nakita ko na may mga desisyon kang kailangan gawin, harapin. Some people na nagja-judge kung ano yung nakikita nila sa ginagawa mo. Clarify natin ng strengths. Queen of Swords and Strength. May mga gusto kang sabihin dito, itama, iayos. And marami kang pinagdaanan eh. And naging inspirasyon mo yon para magtagumpay, para gawin kung ano yung sa tingin mo nararapat dun sa sitwasyon. Clarify natin ng Queen of Cups. King of Swords and Four of Cups. Itong tao na to, kapag nagsasalita sa'yo, napakasakit. Wala siyang pakialam kung masasaktan ka niya. Minsan, hindi mo na sinasabi na kung ano yung nararamdaman mo. Tunaw ka na, pero yung tao na to walang pakialam. Nagsisisi ka man pero ganun talaga eh. Minahal mo yung tao. Gusto mong makita sa kanya yung pagmamahal. Some of you may tao na nagbibigay ng advice sa'yo na makakatulong dun sa sitwasyon mo. Clarify natin ng The Fool.
Nine of Pentacles and Nine of Pentacles. Dito sa bagong journey na darating sa'yo, magiging masaya ka, meron kang ma-achieve, mag-grow yung financial mo, and nakikita mo na mas gusto mo pala maging malaya kasi marami kang na-achieve, nagiging masaya ka, and nagiging kontento ka sa kung ano yung meron ka. Clarify natin ang Five of Swords. The World and the Chariot. May mga pinagdaanan ka sa buhay na marami kang natutunan doon. And meron ditong darating na pagbabago para sa'yo na minanifest mo din. Clarify natin ang Ten of Swords, Page of Swords, and Ace of Pentacles. Meron ditong communication na darating and clarity para sa'yo. Clarify natin ang Four of Cups, King of Wands, and the Moon. At the back of your mind, may mga iniisip ka dito na desisyon or pagsisisi. Some of you may darating dito na offer na hindi mo inaasahan. Itong tao na to very passionate sa connection sa'yo. Gusto niyang ipakita ko ano yung affection and passion niya towards you. Clarify natin ang the Devil. Five of Cups and Knight of Wands. May pagsisisi dito sa mga bagay na nawala sa'yo or panghihinayang. Some of you na lulungkot ka kung minsan naiiyak ka. Andun yung addiction and obsession eh. Hindi mo makalimutan yun. Kasi very passionate yung moment na yun para sa'yo. Mahirap makalimutan. Clarify natin ang Judgment. Seven of Swords and Nine of Swords. May cheating and lies dito na nangyayari. Some of you running away dun sa situation. And nakikita mo na kailangang harapin mo yung decision dito. Sobra kang nalungkot, na-stress, na-depress dun sa nangyari na yun. Gusto mo nang alisin yung sarili mo dun sa pain na naramdaman mo. Kasi may mga tao na nagsasabi sa'yo pero hindi mo pinapakinggan, binabaliwala mo. Kahit nakikita nung iba pero ikaw parang hindi mo nakikita yun. Kung ano yung mga binibigay nilang advice sa'yo, para sa'yo, wala lang. Until na realize mo, dun mo unti-unting nakita kung ano yung tama dun sa sitwasyon na yun. Alamin natin kung anong mensahe ng yung gabay. The Ocean. The deep blue sea speaks to your soul, healing and soothing you. Even the act of imagining yourself dipping into its healing move bring about desirable effects. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concerns. Ang mensahe ng yung gabay na kung mayroong malapit na dagat na pwede mong bigyan ng panahon para makapaglakad-lakad, makapag-isip doon, at andun yung pwede ka dong magmuni-muni kung ano yung mga kailangan mong pag-isipan sa buhay mo. And sariwang hangin, yung magandang nature, malaki yung maitutulong para sa mga nararamdaman mo sa isipan mo. It gives you more na motivation na maganda palang mabuhay kahit marami kang pinagdadaanan sa buhay. Kahit marami kang pagsubok na pinagdadaanan. Kasi hindi porket na meron kang problema, hindi ka na makakaalis doon. Kailangan mo lang talaga yung pagdaanan para maging matatag ka. Bawat pagsubok, meron niyang solusyon. Kaya mo yan na malagpasan
kaya mo yan makuha kung ano yung para sa'yo. Kung naiisip mo minsan na mahirap, normal lang yun. Lahat naman ng tao may pinagdadaanan at sa una, mahirap talaga na makaalis sa isang sitwasyon. Kasi hindi mo pa alam kung paano yung dapat mong gawin doon. Pero unti-unti mong marirealize along the way kung ano yung dapat mong gawin para maialis mo at masolusyonan mo yung isang problema sa buhay mo. Magdasal ka lang palagi para matulungan ka ng Diyos, ng gabay mo, ng universe, mabigyan ka ng tamang solusyon dun sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. At i-manifest mo kung ano yung gusto mo mangyari sa kinabukasan mo. At itong yung reading, Virgo, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.